Ayan mga kabarangay, napakasarap ng recipe na ito. Walang iba kundi ang ating kilawin. So magluluto tayo ng kilawin mga idol. Siyempre kahit kilawin lang yan gawan po natin ng diskarte, ay dapat natin diskartehan para masarap ang ating kilawin. Siyempre unang-una nag-prepare din tayo ng ating pampalasa, ang ating sibuyas, white onions, at siyempre meron tayong isang pirasong pipino. Ayan. So ang purpose natin rito, kaya tinanggalan natin yung pipino, yung buto, dahil yun po ay nagtutubig. So para pag sinama po natin dun sa ating kilawing isda, hindi po nagbabago yung lasa. Ganun din sa kamatis. So gumamit tayo ng kamatis, huwag rin po natin isama yung buto para po hindi magtubig ang ating kilawin kung sakasakaling i-stock natin sa rep, kung sakasakaling hindi agad mauubos. So hindi nagbabago ang kanyang lasa, ganun pa rin dahil syempre wala na yung mga liquid na nahahalo doon sa ating na nagiging additional doon sa, dahil wala na yung nagtutubig na parte ng ating sibuyas at na parte ng ating pipino. So ayan, nag-prepare na rin tayo ng ating siling haba. Siyempre yung ating pampaanghang, yung ating siling labuyo, at siyempre pinaka-importante sa lahat sa kilawin yung ating luya mga idol. Siyempre mas magandang, mas maraming luya, mas masarap, at mayroon tayong ibang spring onion. Ayan, kunting spring onion, halagang 10 piso. Ayan, pampasarap, pampalasa ng ating kilawin. So ang kilawin nga pala natin ay ang ating yellowfin tuna. So isiguraduhin lang po natin mga kabarangay ng ating tuna na binili or kahit anong klaseng isda ay dapat yung sariwa. So kung hindi sariwa, wag na po tayo magkilawin dahil yun po ay hindi magiging maganda at hindi magiging masarap. Ayan. So ayan, ganyan lang ating diskarte. Tinanggalan natin ang kanyang ulo. Siyempre linisin natin na maigi. Ayan, tanggalan natin kung may konting kaliskis. Ayan, hagurin natin ng ganyan para mawala talaga ang kanyang mga kaliskis na naiiwan pa. Siyempre meron namang kaliskis na kahit papaano yan, kahit na yellowfin tuna. Ayan, so yan, tinanggal rin natin yung pinakagitna ng ating isda, yung kulay pula, dahil andun po yung tinik. Ayan, siyempre linisin natin, tanggalin natin yung tinik para pag kinain natin ay wala pong sabit. Ayan, ganyan lang kasimple kadali maghiwa ng ating kilawing yellowfin tuna. Siyempre unang-una maglagay tayo ng asin at siyempre suka, medyo maraming suka, dahil yan po ay hugasan muna natin sa suka mga idol, mga kabarangay, ang ating isda. Pagkahugas po natin sa suka, siyempre itapon natin ang unang suka na nilagay natin, pigaan natin ng konti-konti lang, yung hindi naman siya yung talagang piga-piga, para lang mawala yung unang suka. Saka natin pipigaan siya ng kalamansi. So depende na po sa inyo kung ilang pirasong kalamansi ang ilalagay nyo. So sa akin siguro mga 10 piraso. Saka natin ilagay ang ating pampalasa, gaya ng sibuyas, luya, kamatis at ang ating pipino. Ayan. At syempre, ayan. At syempre, lagyan natin ng paminta, kunting asin. At syempre, yung sukang tuba na tinimplahan natin mga idol, yung pang pinaka-suka natin na nilagay natin. Syempre, para masarap, mabango ang ating kilawing yellowfin tuna. Ayan. So, ayan. So, kung gusto nyo mag-additional ng bitchin or magic sarap, nasa inyo na po. Suka at patis, paminta, sapat na mga idol. Talagang malasa na yan dahil doon marami naman tayong nilagay na mga pampalasa, pamparomatics. Ayan. Ayan, ganyan lang kasimple kadali gumawa ng timplada ang kusinero ng barangay ng ating kilawing yellowfin tuna. Ayan mga idol, napakadali, napakasimple ng kilawin. So kahit anong isda, so syempre pwedeng kahit anong isda, ganitong diskarte at ganitong timplada, ayos na. At syempre kita nyo naman andyan po yung kanyang ulo, sinabawan po natin at yun ay ginawa rin nating ulam. Ayan. Sa mga gustong umorder ng ating bagnit bagong, nasa Shopee po mga idol, mamaya ilagay po natin yung link sa comment section at syempre yung ating pinakamasarap na suka rapsa. Ayan, salamat.